14. No? Kung hindi ako nag-amali. Siya yung 7th messenger. Okay? Which doon sa lineup na yun, sabi niya, I preach what Paul preached. So bilang pampitong mensahero, sa pampitong iglesia, ipinangaral niya kung ano yung ipinangaral ng unang mensahero. Pero hindi doon natapos ang kwento, mga kapatid. Diba? Dahil kapag ang isang bagay, katulad ng lagi natin sinasabi, si Elias, nung isauli niya yung altar, hindi doon natapos yung kwento. Kailangan latagan yun ng kordero doon sa ibabaw. So, kailangan i-restore yung altar, kailangan i-restore yung puso, kailangan i-restore yung pananampalataya back to the faith of the fathers. So, ang faith of the fathers pinreach ni Paul. Okay? And so, yung 7-star messenger, kailangan niyang ibalik tayo, i-restore doon sa ipinangaral ni Paul. Kaya sabi niya, I preach what Paul preached and the rest of them. Okay? So, kung ipinangaral niya, yung ipinangaral ni Pablo, tingnan natin na kapatid kung paano tumakbo, dahil ang ano natin, kung paano nagpatuloy, no? Alright. Mahaba ito, but we just go straight to the quotation para hindi tayo umubos ng oras. 7 spirits of God refer to the continuous ministry. 7 spirits of God refer to... Ganda ko. Oo. Kahit wala na yung tuloy yung spirit. So, the reputation niya. The 7 spirits of God refer to the continuous ministry of the same Holy Spirit in the lives of 7 men with whom God identifies Himself very closely. Ito yung iniingatan natin, mga kapatid. Kasi hindi naman ito 7 tao lang, kundi yung Espiritu Santo na nasabi niyan, yun yung nagpapatuloy. No, kagaya niya, sabi niya sa literal na templo niya, pag sinindihan mo ito, hindi naman nila sinisindihan yan isa-isa eh. Ang sisindihan lang dito, pero lilipat na yung apoy dyan, lilipat na yung apoy dito, lilipat na hanggang umabot doon sa pampito. Bakit? Ini-inspire ito nung langis na nando doon, nakapel dito, at yung nakalawit na mitya o gasa. Right? So, dito malinaw, mga kapatid, na hindi yung tao. Di ba? So, yung Espiritu, sabi niya, putting on to the continuous ministry of the same Holy Spirit in the lives of 7 men with whom God identifies Himself very closely. So, if you add another one, that will be 8. That will be outside of the 7 men. Now, they are His eyes and they are His lamps who have these 7 men can easily be seen because the next phrase calls them the 7 stars, which are already known to us as the 7 messengers to the 7 ages. How beautiful that is. See, the star was meant to reflect light at night, for the sun has gone. Just so the messenger, typified as a star to each age, was to reflect the light of the sun. They all did this by the Holy Spirit. Okay, so continuation yan, di ba? Sa paragraph 249. Okay, sabi niya, Paul was the first messenger, and he said in Galatians 1:8 that if any angel, any messenger, any vicar, no matter who he was, if he preached any other gospel than that, what Paul preached, let him be accursed. Yes. Okay, so doon sa last part ng paragraph, thus the next messengers, all the remaining 6. Okay? So sabi niya, mula kay Paul, sabi niya, thus the rest of the remaining 6 messengers following hanggang doon sa pampito, hanggang sa panahon natin. Ang sabi niya, the remaining 6 would by the same Holy Ghost, burn with the same fire, and give the same light of the gospel of Jesus Christ, and the signs would follow them. Did Irenaeus qualify? Yes. Did Martin? Yes. Did Columba? Yes. Did Martin Luther? Assuredly did Wesley, and so forth and so on. So, ito'y pagpapatuloy lang, mga kapatid. But we're not looking into the man. But we're looking into the Spirit, into those 6-7 men, hanggang umabot doon sa punto na yan, mga kapatid. Pero, lagi nga natin, ang restoration, mga kapatid, is just first phase of the ministry of the end-time gospel. So, kung tayo ma-restore, pagkatapos natin ma-restore, pagkatapos ma-restore ng altar, di ba? Kailangan doon yung evening sacrifice, kailangan katayin at ilatag doon sa ibabaw. Kaya walang silbi na ma-restore lang yung puso
parable, pero tinitingnan ko lang itong angulo na ito. Now, sa John chapter 10, 20. Sa John chapter 20, na bago dumating si Paul, meron ditong John the Baptist na nagsabi, okay, now the first day of the week, cometh Mary Magdalene early when it was yet dark unto the sepulchre. Verse 2. 20, John 20. John chapter 20. Verse 12. Okay, now, tinuruan tayo ng message na ang prophet typology siya. Okay? Kaya ako naniniwala ang bride, meron din siyang ganitong karakter to see some typologies in the scripture. At mailapat natin yan sa ating panahon. Okay? So, may mga bagay na nangyari sa luma, maaaring tapos na yon, pero kumakatawan ito sa mga bagay na nangyari sa ating kapanahonan ngayon. Di ba? So, meron din mga bagay na nakikita natin in the future, pero nakikinabang tayo para panghawakan natin yung pananampalataya natin sa ngayon. Whether you call it eschatology or pathology. Ang mahalaga mga kapatid, nandoon tayo sa salita ng Panginoon. Okay, now, Brother Branham preached what Paul preached. Galatians 1:8. Okay, pagkatapos mai-restore mga kapatid ang pananampalataya, nagpatuloy tayo dahil dito sa panahon ni John the Baptist, tinitingnan ko itong angulo na to, and let us see it in time and see it two angels, nung nandoon sa tomb mga kapatid, two angels, na panahon ito ng resurrection in white sitting, the one at the head and the other at the feet where the body of Jesus had lain. So merong dalawang angels, yung isa nandoon sa paa, yung isa nandoon naman sa ulo. Okay? So ngayon mga kapatid, kung titingnan natin yan sa angulo na yan, at titingnan natin in a prophetic view. Okay? Now sa ating panahon, merong two angels. Yung unang angel mga kapatid, naniniwala tayo, si John the Baptist, siya yung forerunner ng unang coming ng ating Panginoon. Siya yung nagsabi, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Okay? First coming. Okay? Yes. Paa. Okay? Pero dito mga kapatid, pagkatapos may restore ang altar, kailangan makita natin kung paano nag-move ang ministry ng propeta sa ating panahon. Hindi lang siya basta nag-restore. Right. Kundi pagkatapos siya may restore, meron siyang inilagay doon sa ibabaw ng altar na ni-restore niya. Okay? Dahil kung titingnan natin in times, titingnan natin in future mga kapatid, na ito'y nire-represent para makita natin ng mas malawak. Mga kapatid, itong dalawang anghel na ito, and I'm speaking in typologies, I'm talking to you, amen mga kapatid, makita natin sa mas malawak na bagay. Dahil walang nangyari sa Biblia na walang kinalaman sa ating pananampalataya. Okay? So ngayon, na-restore yung unang pananampalataya, Galatians 1, through the seventh messenger ministry. And that is part of the ministry of William Marion Branham. Pero meron pa tayong mga scriptures. Luke 17:30. Revelation 10 verse 7. Okay? So itong lahat ng mga talata na ito, sabi niya, yung mga bagay na divinely revealed truth, ito ang ganap na nagpasauli sa bride. Amen? Divinely, yung mga mysterious na mga bagay, pero divinely revealed sa bride. Okay? So ngayon, now there is an angel na natutuon sa ulunan. Mga kapatid, nasa ulo na tayo ngayon eh. Headstone na. Yes. Headship na. Amen. Iuhugtong na yung ulo sa katawan. Praise the Lord. Kaya kailangan makita natin mga kapatid, yung ministry. Yung ministry mga kapatid na nakalaan para sa bride ngayon. Amen. Hindi lang restoration. Okay? Now we are in the head mga kapatid. Kaya ngayon, yung isang angel na nire-represent doon, natutuon mga kapatid, ng ating Panginoon yung katawan niya, nakahimlay doon. Merong isang anghel sa paanan, merong anghel doon sa ulunan. Okay? So ngayon, ano ngayon? Ngayon, meron dito uling ipinresent. Ang Revelation 10:7, ang Luke 17:30. Okay? Pagkatapos ma-preach mga kapatid, ma-restore, I preach what Paul preached and the rest of them. Plus.
Yes, that's right. Okay? Not additional to the Word. Not additional to the Bible. But it is divinely revealed truth. Amen. Mga kapatid, kaya anong nangyari? Ngayon, this is love. This is a different love. This is first coming. This is second coming. Okay? Kaya mga kapatid, huwag natin maliitin ang revelation na ibinigay ng Panginoon. Okay? Pag hindi kailangan ng Panginoon ng additional men, 8 messenger. No. Ang kailangan lang niya ay ang Espiritu Santo at ang isang tao na magpapasakop sa Espiritu ng Diyos. At sa ganun, lalo siyang magpahayag at ganyan din ang gagawin niya sa ating malahong mga kapatid. Hallelujah. So we are now in the headship. So there are 2 angels, one on the feet, one on the head, and this is the lamb. Okay? So but we are presented with a lamb in this end time season. Okay, so God bless you. Continuation.